Amen. Isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Salamat sa Panginoon. Tayo ay binigyan ng Diyos ng panibagong umaga, panibagong lakas, panibagong oras ng ipagpapasalamat natin sa Panginoon. Tayo po muna ay manalangin. Aming dakilang Diyos na tapat at dakila, salamat sa patuloy na buhay na ibinibigay mo sa amin araw-araw. Salamat sa bawat paggising namin, Panginoon, nakikita namin ang iyong katapatan. At bawat paggising din na ito, nagpapakita ng panibagong araw na ipapakita mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ang iyong pangangalaga at ang iyong pong pagmamahal sa amin. Salamat po, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, continue to bless us at continue din po yung desire. Bigyan mo kami patuloy ng desire na lalo pang alamin at mag-enjoy sa iyong presensya, ang makilala ka ng lubusan, malaman ang iyong kalooban upang aming magawa araw-araw. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Purihin ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga sa atin, mga kapatid. Purihin ang ating Diyos na buhay. Again, ito po muli ay, dito na naman ako si part, hanggang part 4 po siya uli. So, salamat sa Panginoon. We are now in our part 1 entitled, Tayo Nang Magsimba. No? So, ngayon po ay November. At malapit na naman ang mag-December na para bang yung simbang gabi ay required para sa lahat. Pero, bakit nga ba tayo kailangang magsimba? Bakit tayo pumupunta sa church? Makipagbukas po kayo sa akin sa Aklat ng Awit, chapter 27, verses 4 down to 6. Awit, kabanatang 27, awit 27, talatang 4 hanggang 6. Ang sabi po dito, isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong kay Yahweh hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko. Ang yaong patnubay niya ay mata mo. Iingatan ako kapag may bagabag, sa banal na templo'y iingatang ligtas. Itataas niya sa batong matatag. Ako'y magwawagi sa aking kaaway. Sa templo'y may galak ako na sisigaw. Magpupuri akong may handog na taglay. Kay Yahweh sasambat aking aawitan. Purihin ang dakilang Diyos. So, bakit nga ba tayo kailangang magsimba? Maraming mga tao na nagsisimba kapag gusto lang nila. O kaya marami tayong, yun sa mga pastor, may mga members tayo o mga kapatiran sa church na parang kabute. Kung kailan lang may kidlat, saka lang sumusulpot. No? Kung kailan medyo basa-basa ang daloy ng pagpapala, saka lang sumusulpot. At may mga ganong sitwasyon. Pero may mga tao din naman na kaya lang pumupunta sa church kapag may problema. At kapag natapos na yung problema, nawawala na rin sila sa church. Here, makikita natin yung mga reasons bakit tayo kailangang magpunta sa church. Bakit kailangan nating mag-join sa United Worship? Bakit kailangan nating sumali sa mga kapatiran na sumasamba sa ating Panginoon? Tayo na at magsimba. So, I want to clarify again, iba yung nasimba sa nasamba. Pero this time, pag-usapan natin, tayo nang magsimba. And then, makikita natin na ang taong sumisimba ay sumasamba dapat. Now, let us go to our part 1. Tayo nang magsimba, part 1. Ang sabi po ng aklat ng awit 27 verse 4. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong kay Yahweh hiniling, ang ako'y lumagi sa banal mong templo. So yung desire ng lumikha ng awit na ito, si David, yung desire niya ay, Lord, sana lagi na lang ako sa church. Naalala ko noon nung bata pa ako, laging gusto ko sa church. Lalo na kapag maraming utos sa bahay, gusto ko sa church. It's because bata pa nga ako that time. Kaya hindi ko alam yung responsibility. But the point is, masarap kasi sa church. So right now, tayo nang magsimba, part 1. Bakit? Sabi rito, upang kagandahan niya'y mamasdan ko. Upang makita ang kagandahan ng Diyos. We should
go to the church para masilayan ang kagandahan ng Panginoon. Ito yung yung mas magandang punto na hindi ka pupunta sa church para humingi, hindi ka pupunta sa church para magsumbong, kundi para ma-enjoy yung beauty ng Panginoon. Marami kasing mga tao na kaya lang napunta sa church kapag may problema. Paano yung walang problema? Mas lalo silang dapat na pumunta sa church yung walang isipin, yung parang walang kinakaharap na suliranin. May kailangan nila na pumunta sa church. Bakit? Para mamasdan ang kagandahan ng Diyos. Sometimes, sa sobrang ganda ng nangyayari sa buhay ng isang tao, nakakalimutan niya na mas maganda pala sa presensya ng Panginoon. Natatabunan ng magaganda at mga positive na nangyayari sa kanyang literal na buhay, natatabunan yung mas magandang bagay na dapat ay nangyayari sa kanyang espiritual na buhay. Yun yung katotohanan nun. Kailangan nating pumunta sa church ang isang taong walang problema, ang isang taong walang pangangailangan. Why? To see the beauty of your God. Hindi ba yung mga maraming pera na mamasyal kung saan-saan? Why? To see the beauty. To see the beauty of their God. Di ba yung mga may pera, nagbabayad ng mahal para lang makapasok, makakain sa isang mahal na restaurant, makapasok sa isang napakagandang pasyalan, makapasok sa isang magaling na singer na sa isang concert. They spent money para makasilay ng maganda. The good thing is, sa church, hindi mo kailangang mag-spend ng maraming pera para masilayan ang kagandahan ng Panginoon. Bakit? Sa loob ng church, when you go to church, makakamit ka dyan, bagamang hindi lahat ha, pero makakamit ka ng mga taong may takot sa Diyos, makakamit ka ng mga taong puspos ng banal na espiritu, makakapulot ka ng magagandang salita, makakarinig ka ng magagandang mga plano, magkakaroon ka ng mga maayos na kaisipan, makakamit mo yung mga taong ganon, maayos yung kaisipan, maayos yung disposisyon sa buhay. Nagdudulot ito ng magandang pakiramdam. Why? Kagandahan ay mamasdan. Upang kagandahan ng Panginoon ay mamasdan. Ano? So, ayan na. Gumising na po ang aking baby. No? So, yung kagandahan ng Panginoon ay mamasdan ng isang taong nananampalataya. Kung sasabihin ng iba, abay, wala naman akong dahilan para sumimba. No! Sapat na dahilan ang pagpunta sa church. Sapat na dahilan ang sabihin mong gusto kong mamasdan ang kagandahan ng Diyos. Gusto kong mamasdan ang kagandahan ng Diyos. Sabi ng isang kanta, when I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. Habang pinagmamasdan mo ang kagandahan ng Panginoon, habang minamasdan mo ang kagandahan ng Panginoon, lalo mong nasasabing, kinasasabikan kita, O Diyos. Kasi habang ipinapakita ng Diyos yung kanyang glory sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng testimony ng mga kapatiran mo na makikita sa church, sa pamamagitan noong worship team na ginagamit para sumamba sa Panginoon, makikita mo ang kagandahan ng Panginoon. At kapag yun ay nakita mo, no? Kapag yun ay nakita mo, makikita mo rin na yung kagandahan pala na taglay mo ay walang sinabi sa kagandahang pwede mong makita sa piling ng Panginoon. Magkakaroon ngayon ng comparison, no? Earthly things versus heavenly things. And you will realize how beauty are the heavenly things na prepare ng Panginoon sa mga taong humahanap sa Kanya. How beauty are the heavenly things na i-prepare ng Diyos para sa'yo dahil nagsimba ka. Then makikita mo, blessing na lang or bonus na lang yung mga earthly things na nararanasan ko. Kasi God is preparing the best thing, heavenly things,
for you. Tayo nang magsimba. Hindi para hanapin kung sino ang absent. Tayo nang magsimba para hindi hanapin ang mali ni pastor, ang pagkautal ni pastor, o ang maling grammar ng pastor. Hindi. Tayo nang magsimba kasi gusto kong masilayan ang kagandahan ng Panginoon. Usually, kapag nag-worship na, yung karangalan ng Diyos lumalabas. Kapag pumunta ka sa church nang wala kang dahilan, mas maa-appreciate ng kaluluwa mo na pinapakain mo siya ng mas malusog, ng mas matamis, ng mas masaya, mas lumalago ang iyong kaluluwa. Bakit kailangan mong pumunta sa church kahit wala kang kailangan? Kasi doon mo lang makikita ang kagandahan ng Diyos. Para mamasdan ang kagandahan ng Diyos. Why? God is doing something sa buhay ng mga kapatiran na akala mo ay walang problema, and yet makikita mo nakangiti sila kahit malaki ang kanilang problema. Why? Because God is working in their lives. At makikita mo na, Lord, ang buti mo talaga. And sometimes, eto po, minsan, may mamimit ka sa loob ng church na ang laki-laki ng problema, so mafe-feel mo, napaka-bless ko talaga. Napaka-bless ko talaga na hindi ganun yung problema ko. Napaka-bless ko at ako yung gagamitin ng Panginoon para tulungan yung kapatid na yun. No, that's the beauty of our God. You know what? Nung high school ako, iba daw yung maganda. Hindi raw ako pangit, ako daw ay cute. Hindi daw ako maganda, ako ay cute. Pero pag tiningnan mo ang meaning sa dictionary ng cute, ugly but interesting. Yun ang ibig sabihin ng cute. Sabi ko, hindi nga ako maganda, cute naman. Kaya pagka po ako'y nagpapakilala, hi, ako pa rin to, si Joanne, ang cute. Joanne the cute. Ganun, lalo pag nangungumusta yung mga kasama ko sa Bible school dati, ng mga kaklase ko. Yun lagi yung sabi ko, kasi I am not pretty for my own eyes, pero sa asawa ko maganda ako. But interesting. Yun yung interesting not because of who I am, but because what God is doing in me. Napakalaking bagay na makita ng mga tao sa buhay mo, sisimba ka kasi ikaw mismo gusto mo ring ipakita sa mga kapatiran mo ang kagandahan ng Panginoon sa buhay mo. Sometimes pupunta ka to be a blessing, hindi minsan to be blessed. Sometimes, nabibless tayo sa salita ng Diyos, but you will never know na ikaw rin pala ay nagiging blessing sa mga kapatiran. Why? Kasi nadi-display mo yung kagandahan ng Panginoon sa iyong buhay. And all other believers in the church sees that. Nakikita nila yun. Sabi po dito, ang kanyang ganda ay walang hanggan. Ang beauty ng Panginoon walang hanggan. Minsan naiisip ko, Lord, sobrang excited na ako pumunta dyan sa langit. I want to see you face to face. Lagi ko ang sinasabi, pag nag-worship dito, ang sarap-sarap na, ano pa kaya yung pakiramdam nung harap kita? Minsan nakakaramdam din ako nung panghihinayang na, sayang, hindi ako nabuhay nung kasama ng mga apostol. Sana nakasama ko rin si Jesus face to face. But you know what? Tayo nang magsimba to experience and to see the goodness, the beauty of our God. Hindi mo kasi makikita sa chismisan. Hindi mo makikita ang beauty ng Panginoon sa lansangan na puno ng mga hinanakit. Kasi matatabunan nun yung paningin mo. But you know what? Pupunta tayo sa church kasi dinidisplay ng Diyos ang kanyang kagandahan sa buhay ng mga mananampalataya niyang anak. And who knows? God is displaying His beauty sa buhay mo. So this morning, itry natin na i-display ang kagandahan ng Panginoon kahit wala tayo sa loob ng church. But in reality, kasi tayo talaga ang church. Purihin ang Panginoon.
Tayo po'y manalangin. Aming Diyos sa dakila at tapat, nagpupuri kami at nagpapasalamat dahil alam namin, Panginoon, ang iyo pong ganda ay hindi natatapos. Ang iyong karangalan ay walang katulad. And thank you, Lord God, for allowing us na ma-experience iyon, Panginoon. Salamat, Panginoon, you build every different churches, O Lord God, Bible believers group to experience your beauty, O Lord. In the name of Jesus. This morning, patatagin mo kami at minsan pa ay iyo pong iparanas sa amin, Panginoon, ang iyo pong kagandahan. Luwalhatiin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.